LaMelo Ball, nag-react na sa unang pagkakataon ng trade sa Timberwolves. Golden State Warriors Blue, nagdomina ulit sa Summer League. At Chalmers, kilalang kilala ang gusto ni LeBron, pipirma raw sa Warriors. Si LaMelo Ball ay masayang ipagpatuloy ang kanyang career at yakapin ang panibagong simula sa basketball kasama ang Twin Cities. Sa paglabas niya sa podcast ng kanyang ama na si LeVar Ball, kasama ang kanyang mga nakatatandang kapatid na sina Lonzo at LiAngelo, ibinahagi ng bagong star ng Minnesota ang kanyang kasabikan nang tanungin siya kung ano ang pakiramdam na maging bahagi na ng Timberwolves. Parang panaginip. Isang panaginip talaga, nakangiting sabi ni Ball habang karga ang kanyang bagong silang na anak na si Lawan. Nakuha ng Minnesota Timberwolves sina Ball at Josh Green mula sa Charlotte Hornets kapalit ni Naz Reid, isang unprotected first round pick sa 2033 NBA Draft, 3 first round pick swaps, at 3 second round picks. Kaagad matapos ang 2026 NBA Draft, naging sentro si LaMelo ng mga usap-usapan sa liga at kalaunan ay ipinagpalit ng Charlotte sa Minnesota sa isang nakakagulat na trade. Inakala ni Ball na siya ang magiging pangunahing pundasyon ng prangkisa ng Hornets matapos siyang mapili bilang 3rd overall pick sa 2020 NBA Draft. Gayunpaman, sa kabila ng 6 na taong pagiging mukha ng team ng Charlotte, hindi niya nagawang ibalik ang team sa pagiging kompetitibo o wakasan ang 10 taong pagkauhaw nito sa playoff appearance. Sa gitna ng mga puna tungkol sa kanyang pagiging mature at sa kanyang kalusugan, ang paglipat sa Minnesota ay nagbibigay kay Ball ng panibagong pagkakataon sa kanyang career. Ang pagsali sa Timberwolves ay nagbubukas ng mas malaking oportunidad para sa All-Star Guard na tulungan ang team na malampasan ang kanilang mga hadlang at maging seryosong contender para sa kauna-unahang kampyonato sa NBA. Sa pamumuno ni Ball bilang pangunahing playmaker at sa kanyang pag-usbong bilang kapareha ni Anthony Edwards, inaasahang magiging isa ang Minnesota sa mga pinaka-aabangang panoorin na team sa 2026-2027 NBA season. Sa sumunod na balita naman, muli na namang nagpakitang gilas ang Golden State Warriors sa 2026 NBA Summer League matapos tambakan ang San Antonio Spurs sa score na 98-69 matapos umiscore ng 19 points at magkaroon ng perpektong shooting performance sa kanyang debut. Medyo nahirapan naman ang kamakailang number 11 overall pick na si Yaxel Lendeborg nitong araw. Nagtala siya ng 11 points sa 4 of 11 shooting. Gayunpaman, naging mahalaga pa rin ang kanyang kontribusyon sa ibang aspeto ng laro matapos makapagtala ng 8 rebounds, 2 assists, 2 blocks at 1 steal. Nagpakita rin ng solidong laro si Malevi Leons, isang two-way player ng Warriors na umiskor ng 8 puntos at humakot ng 9 na rebounds. Ngunit sa ikalawang sunod na laro, si Lachlan Olbrich ang muling naging sentro ng atensyon. Pinangunahan niya ang team sa pag-score ng 13 points sa 6 of 8 shooting habang nagdagdag din ng 4 na assists, 3 rebounds at walang turnover sa loob ng 15 minutong paglalaro bilang reserve. Kung maipagpapatuloy ng Australia ng kanyang kahanga-hangang performance, maaari siyang makakuha ng 2-way contract bago matapos ang summer. Samantala, naging maliwanag ding bahagi ng bench sina Davon Smith at Chance McMillan na nagsanib puwersa upang makapag-ambag ng 24 points, 8 rebounds, 7 assists at 5 steals. Sa huling balita, ang tambalan ni Stephen Curry at LeBron James ay matagal nang pinapangarap ng maraming fans ng NBA. Noong 2024, nang magsama sila sa Team USA sa Paris, napag-usapan pa nila ang posibilidad na magsama sa iisang team sa NBA. Kaya naman nang ibunyag ni LeBron na hindi na siya pipirma muli sa Los Angeles Lakers para sa season na 2026-2027, mabilis na kumalat ang usap-usapan na maaari siyang lumipat sa Golden State Warriors. At ayon sa dati niyang kakampi, malaki ang posibilidad na mangyari ito. Ang dating kakamping iyon ay si Mario Chalmers na nanalo ng 2 kampyonato kasama si James sa Miami Heat. Batay sa kanyang karanasan bilang kakampi ni LeBron, naniniwala siyang posible itong mangyari. Sa tingin ko, nasa pagitan ng Golden State at Miami ang pagpipilian base sa pagkakakilala ko kay Bron bilang dati niyang kakampi at sa paraan ng paglapit niya sa laro. Ani Chalmers sa ulat ni DJ Siddiqui ng Clutch Points. Ang 2 teams na iyon ang sa tingin ko ay nagbibigay sa kanya ng pinakamagandang tsansa na manalo.
Gusto kong sabihing Miami, pero pakiramdam ko ay baka sa Golden State siya mapunta. Kapansin-pansin na mas maganda ang sitwasyon ng Heat sa ngayon. Kamakailan lamang ay nakuha nila si Giannis Antetokounmpo sa pamamagitan ng isang trade. Sa pagkakaroon ni Giannis at Bam Adebayo sa frontcourt, mayroon na silang sapat na lakas upang maging lehitimong championship contender. Bagamat nabawasan ang lalim ng kanilang roster dahil sa trade para kay Antetokounmpo, maaari na ngayong ituon ng pamunuan ng Heat ang kanilang atensyon sa pagbuo ng team sa paligid ng kanilang dalawang pangunahing stars. Nagsimula na ang prosesong iyon dahil inaasahang pipirma si Tim Hardaway Jr. sa team kapag natapos na ang moratorium period. Bukod dito, kilala si head coach Eric Spoelstra sa kakayahan niyang ilabas ang pinakamahusay sa kanyang mga players. Maraming atleta na nahihirapan sa ibang teams ang nagiging matagumpay sa kanyang sistema. Samantala, hindi gaanong umunlad ang roster ng Warriors at nauubusan na sila ng mga paraan upang palakasin pa ito bago magsimula ang susunod na season. Walang duda na magiging napakalakas na tambalan sina LeBron James at Stephen Curry kung mananatiling malusog si Curry na ngayon ay 38 years old sa buong season. Sa nakalipas na ilang taon, palaging humihina ang opensa ng Golden State Warriors kapag wala si Steph sa loob ng court. Noong nakaraang season nang makaligtaan niya ang maraming laro dahil sa patellofemoral pain syndrome, malinaw na nakita kung gaano kahina ang opensa ng team kapag wala siya. Kapag naglalaro si Curry, nagtala ang Warriors ng 118.2 offensive rating na pang-anim sa buong liga. Ngunit kapag wala ang Chef, bumagsak ito sa 105.2 na kabilang sa tatlong pinakamababa sa NBA. Marami ang naniniwalang makapagdadala si LeBron ng karagdagang lakas sa opensa upang suportahan ang naiaambag ni Curry. Gayunpaman, hindi sapat na silang dalawa lamang. Maaaring si James ang humawak ng bola habang si Curry ay gumagalaw sa labas ng 3-point line upang lumikha ng espasyo. Maaari ring si Curry ang maging pangunahing ball handler habang inaagaw naman ni James ang atensyon ng depensa sa simpleng presensya niya sa opensa. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin sapat ang kanilang dalawa upang maiangat ang Warriors bilang seryosong playoff contender. Kailangan pa rin nila ng isa pang mapagkakatiwalaang scorer na maaasahan sa mahihirap na sandali upang mabawasan ang pressure kina Curry at James. Kailangan din nila ng mga players na kayang manatiling malusog at mahusay na pumalit kapag nagpapahinga ang dalawang stars. Sa kasalukuyang pagkakabuo ng roster, wala pa ang mga piyesang iyon. Oo, kasama sa team si Jimmy Butler. Ngunit hindi pa tiyak kung kailan siya ganap na makakabalik mula sa kanyang ACL tear. Samantala, kahit na inuugnay ang Warriors sa posibleng pagkuha kay Anthony Davis, tila hindi handang pakawalan ng Washington Wizards ang kanilang star center maliban na lamang kung makatatanggap sila ng napakalaking kapalit. Sa ngayon, maraming problema sa roster ang kinahaharap ng Warriors at maaaring ito rin ang maging dahilan kung bakit hindi nila magawang makuha ang pirma ni LeBron James.